Dineklara na ng House Committee on Justice na may probable cause ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Para bigyan ng mukha ang balita, live mula sa kamera, si Mobile Journal Amy Atienza. Amy, anong update dyan? Pops J, 53 mambabatas ang nagsabi na may probable cause ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pagdinig ngayong araw, pinagliban na muna ng komite na buksan ang kahong naglalaman ng tax records ni VP Sara at asawang si Attorney Man Scarpio. Bago pa man magsimula ang botohan, nakita ng magkaiba ang panig ng dalawang endorsers ng impeachment complaints ukol dito. Ayon kay Sabaglia et al. Complaint endorser Laila de Lima, nararapat ng buksan ang kahon ngayong araw. Diin niya dapat na makita ang laman at income tax returns ng mag-asawa para mas maayos na mailahad sa Senate Impeachment Court ang mga ebidensya laban sa bise. Para naman kay Cabrera complaint endorser Benny Abante, sa Senado na lamang daw ito mas mailahad para wala ring madaling batas. Sa kabila niya, naniniwala pa rin si Abante sa transparency at accountability na malalaman din daw sa trial sa Senado. Bukod pa riyan, tinalakay na rin ng komite ang huling alegasyon kaugnay ng mga reklamo sa bise. Kinumpirma ng National Bureau of Investigation na ang mga video kung saan nagbigay ng grave threat si VP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at former House Speaker Martin Romualdez ay authenticated. Hindi raw edited at hindi ginamitan ng artificial intelligence ang mga video na nailahad sa komite. Bagaman marami ng mambabatas ang nagsabing sapat na ang ebidensyang naisiwalat sa House Justice Committee sa mga nagdaang hearing, paniniwala pa rin ni De Lima. Tingin ko po, sa akin po, ito ang pinakamalalang ground for impeachment. Dahil pinakita nito ang kawalan ng tamang pag-iisip ni VP Sara. Pops J, na pagdesisyon na nga rin ng mga miyembro ng House Justice Committee na i-consolidate ang Sabaglia et al. At Cabrera complaints para nga sa articles of impeachment. Pops J. Ayun, Amy, anong dahilan? Bakit pinag-isa yung dalawang impeachment complaints? Pops J, dito sa proseso ng impeachment sa House Justice Committee, kinakailangan talagang makonsolidate para iisa na lang din yung magiging pagdinig ng sa plenaryo pagdating nga dito sa committee report na gagawin din ng House Justice Committee. So technically, yung nakapaloob din dito, Pops J, sa articles of impeachment ay yung pinagsama na ring mga allegations laban nga kay Vice President Sara Duterte, dahil kung mababalikan din natin yung mga napag-usapan mismo dito sa Kamara, parehas naman halos parehas yung nakapaloob. Meron dyan yung sa confidential funds, sa unexplained wealth, pati na rin itong grave threat para nga sa ekutibo ng ating bansa. Pops J. Amy, matapos makitaan ang probable cause, ano ang yung mga reklamo, anong aasahang susunod na mangyayari? Pops J, dahil nga natapos na yung usapin ng House Justice Committee pagdating nga dito sa confidential funds, sa unexplained wealth, pati na rin dito sa grave threat na binigay ni VP Sara, ang sunod namang mangyayari dyan ay magkikita-kita na muli ang House Justice Committee sa May 4 para nga mapag-usapan naman at mabuo na nga itong committee report na siya ring magsisilbing articles of impeachment once may taas nila sa plenary itong mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. So yun yung magiging proseso na gagawin mismo ng komite para nga masiguro na yung mga ebidensya rin na nailahad dito ng iba't ibang ahensya, pati na rin ng mga personalidad na inimbitahan nila dito para magsalita at magbigay ng kanilang pahayag laban kay VP Sara ay mas buo at mas konkreto, kumbaga, kung ihahain mismo sa plenaryo. Pops J. Amy, bakit daw hindi binuksan itong green box na naglalaman ng tax records na VP Sara? Pops J, kung maalala natin noong April 22, huli kasing tinalakay ng House Justice Committee yung sinabpina nga na dokumento ng tax records ni VP Sara, pati ni Attorney Man Scarpio kasama ang Bureau of Internal Revenue. Ang naging giit ng BIR mismo dito sa naging pagdinig ng House Justice Committee, ayun nga, kinakailangan daw kasi ng executive session dahil may batas nga raw ukol dyan, at narinig na natin yung ilan sa mga manifestation din ng ilang mga mambabatas at miyembro mismo ng House Justice Committee. Ang sinasabi nila, para walang madaling batas at para masigurado nga na
in accordance pa rin ito doon sa nasabi ng BIR, ay huwag na lang din talagang buksan muna itong green box. Pero sinisigurado pa rin nila na sa Senado ay mabubuksan ito at matatalakay ito, lalong-lalo na sa Senate Impeachment Court na siyang dadaluhan din nga, inaasahan nating dadaluhan ni Vice President Sara Duterte. Amy, anong reaksyon ng mga mambabatas doon sa inihaing reklamo ni Attorney Mans Carpio? Kung maalala natin, Pops J, noong Lunes ay naghain nga sa Quezon City Prosecutor's Office itong si Attorney Mans Carpio tungkol nga doon sa Bank Secrecy Law pati na rin sa Privacy Act na sinasabi niya nga nailabag daw ng House Justice Committee. Pero narinig natin si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya kung saan sinasabi niya na parang may favoritism nga daw itong si Attorney Mans Carpio pagdating dito sa paghahain ng reklamo dahil apat lang technically yung sinampahan niya ng reklamong ito. Si Committee Chairperson Jervy Luistro, si Akbayan Party List Representative si Chel Jokno at Percy Sendanya, pati na rin si ML Party List Representative Laila De Lima. At yun nga nakikita nila na wala naman daw kasing nilabag itong House Justice Committee pagdating nga doon sa pagdidiskusyon at pagtatalakay nitong bank transactions pati na rin yung mga inflows at outflows nga ni VP Sara at ni Attorney Carpio. Amy, may ibinigay bang paliwanag ang kampo ni VP Sara sa hindi pagdalo ngayon? Pops J, so far kasi wala pa tayong naririnig at kung makikita naman natin yung nagiging pattern din dito nga sa Kamara pati na rin sa kampo ni Vice President Sara Duterte, matapos ang pagdinig, kinabukasan ay naglalabas sila ng kanilang pahayag o kaya nagsasagawa naman ng press conference. Pero kanina dito nga sa naging pagdinig din ng House Justice Committee, nabanggit na rin no na nasa isang pop-up exhibit itong si Vice President Sara Duterte at parang kumbaga para sa mga mambabatas ay talagang hindi na nga talaga sisipot itong si VP Sara. Kaya nung nagkaroon din ng manifestation, Pops J, ng ilang mga kongresista na bigyan pa daw sana ng isang araw para mapag-usapan at mabigyan ng tsansa itong si VP Sara na magpakita dito sa Kamara, ay hindi na rin talaga napagbigyan at dumiretso na rin mismo ang House Justice Committee para nga mapagdesisyonan kung may probable cause ba itong mga impeachment complaint. Maraming salamat, Mobile Journal Amy Atienza.